pagtanggol kay Digong. Baka sakali, dumami subscribers mo, hayop ka, mga DDS, mabobo kayo, di kayo mananalo sa akin. O, ito na. Samantala, naglabas na ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng paglalabas din ng ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. O, naglabas daw ng pahayag si Bato de la Rosa, no, kaugnay sa warrant of arrest ng ICC. Putang ina mo ba to? Tsaka kangin magsasalita-salita na hinuli na si Digong. Samantalang nung inaresto si Digong dun sa airport, may kaluluwa bang lumabas sa'yo? May anino bang lumabas sa'yo? Nasaan yung pinangako niyo dalawa ni Robin Padilla na tutulong kayo maghuli ng ICC? Asan yung sinasabi mo doon na samahan mo ICC na hulihin si Digong? Putang ina mo, kahit ako ba to, kung ako didiis ngayon, di kita ibuboto. Yeah, animal. Yeah, napakasinungaling mo. Nung hinuli si Bato, nung hinuli si Digong, nung maraming pulis doon, buti pa yung mga vlogger na ang kakalayo, nakapunta, samantalang si Bato, may opisina sa Senado, may bahay sa Maynila, hindi man lang napuntahan doon sa airport. O, asan yung pinangako mo? Ngayon Bato, sa pangako mong pangako na yan, na napako na ang sabi mo, samahan mo yung ICC na arestuhin si Digong, o, sa tingin mo, ibuboto ka pa ng mga DDS, kahit mga DDS, isusumpa ka, kamumuhian ka. Yeah, ako nagsabi sa'yo, di ka mananalo. Oh, taga mo sa Bato, maliwanag pa sa sikat ng noo mo, na ultimo DDS ka, mumuhian ka. Yeah. Oh, yan ang totoo ba to? Asa yung pangako mo? Ako mismo sasama sa Interpol at sa Philippine National Police pag hinuli si Mayor Duterte. Oh, isa pa yung Robin Padilla. Hindi nakapunta sa NAIA, wala kasing kain doon. Oh, kain. Pag may handaan, may piyesta, may gatherings, present yung isa. Oh, wala kasing kain. Kaya pag kain, init-init, di ka rin papasukin ng pulis. Hindi nga nakapalag si Bongo, hindi nga nakapalag si Philip Salvador, mapalaki-laki pa ang mata. Ginagawa namin to. Ganito, kasi kailangan na ni Digong. Ganun-ganun pang mata ni Philip Salvador. Putang ina, wala rin naman ang gawa. Yeah. Adik. Ganito, ginagawa namin to para kay Mayor Digong to. Gumagano yung mata ni Ipe. Bakit? Hindi totoo? Sabi ni Ipe, ginagawa namin to. Ganito, para makatulong kami, para hindi makaano yung ating presidente, hindi makalipad sa Hague sa Netherlands. Ganon-ganon. Putang ina, lumalaki yung mata ni Ipe. Walang nangyari. Yeah. Mga sinungaling kayo. Kung ako DDS, hindi ko kayo pagbubuto, mga animal kayo. Yan pa nga lang, wala na kayong nagawa kay Digong, tapos iboboto kayo. Ano magagawa niyo para sa taong bayan? Yeah. Mga loyalista kakamping, mga DDS sunod sa akin ngayon. Iboboto niyo si Robin, si Bato, si Ipe. Kung si Digong ba nga lang, wala silang nagawa, isang tao lang yun. Paano pa kayo? 110 million Filipino. Yeah. Paano kayo maserbisyuhan ng mga yan? Anong sabi ni Vice Ganda? Pag bumoto kayo ng mga senador at congressman, yung marunong gumawa ng batas, hindi yung puro lang abot ng ayuda. Kaya nga kayo tinatawag ng mga congressman at senador, parte kayo ng legislative, gumagawa kayo ng batas. Hindi yung artista ka, papasok ka doon, tapos ang gagawin mo, pagdating mo sa senado, kakain ka lang, maglalaki-laki ang mata. Ganito ginawa namin, para to kay Mayor Digong. Lumaki lang yung mata ni Ipe, walang nangyari. Anak nga niya, di na serbisyuhan, hindi na sustentuan. Pilipino pa kaya? Look. Ito na. Aniya, kung lahat ng mga legal na remedyo ay nagawa na at wala pa rin silang makuhustisya, ay hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanya ng mga pulis. Handaan niya siyang sumama kay Duterte at umaasa siyang pagbibigyan siyang maalagaan din ang dating Pangulo. Kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Sabi ni Bato, handa daw siyang samahan si Digong doon sa Hague, sa Netherlands. Sabi ni Bato yan ha. Oo, at handa niya din niyang maalagaan daw ang dating Pangulo. Bato, pulis ka lang, naging senador ka, wala kang batas na nagawa, tapos ngayon magdoktor ka pa. Bato, parang dinaig mo pa si Manny Pacquiao. Dating boksingero, naging singer, naging athlete, naging sundalo, naging abogado. Pare-pareho lang kayong lahat yan, mga Bisaya, mga animal. Pulis ka. Ang ginawa mo, pinatay mo 30,000 katao. Kasi adik. Tapos nagsenador ka, wala kang batas ginawa. Tapos ngayon, magpahuli ka. Susundan mo si Digong doon. Tapos, para maalagaan mo ang matanda. Hindi ka lang pala senador, hindi ka lang pulis, nagdudukdor ka pa. Putang ina, lahatin mo na. Ano ka? Dinaig mo, magiging caregiver ka na naman ngayon. Nahimik ka nga, Bato.
Yung mga style yung mga bulok, yung ganyan. Hindi papasa sa akin yan. So nagpulis ka. Dami mong pinatay. Nagsenador ka. Wala kang ginawang batas. Tapos ngayon, magpakulong ka para alagaan mo si Digong doon. Ngayon, magdudoktor ka. Hindi maniniwala sa'yo. Ito. Ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anyang isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ibigay mo muna yung 10,000 na pinangako mo noong pandemya. Bago ka magnangakak ganyan, ibigay mo yung 10,000 pesos na pinangako mo noon na 10,000 cash per family, 10,000 cash. Wala. Puro ka drawing. Tapos yun, kikwestiyonin mo na mayroong petition, bakit pinilit isakay sa eroplano? International ang humuli sa kanya, hindi Pilipinas. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tama lang po talaga na hinuli si Digong ng ICC. Kasi kung dito lang, Pilipino lang naghuli nun, bukas makalawa, nakakalabas na yun. Bakit? Matatakot kay Digong yung mga pulis kasundaluhan at mga Supreme Court. Bakit? Sasabihin lang naman ni Digong, pulis ka lang, piskal ako, naging presidente ako, kaya mo ba ako? Pag hindi mo masagot yan, presidente ka, pulis lang ako, walang magawa, yuko. Kung sa Pilipinas sinuli yan, bukas makalawa, nakakalabas, ngayon, ngayon ninyo ilabas yung pinaka matalino ninyong mga abogado dyan, panlaban nyo dun sa Netherlands. Kung kayang tatapat yung ninyo, galing ng pagiging abogado ninyo. Di ba? May pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Wag ka na mag-ingay dyan na Cayetano. Hindi mo nga nabigay yung 10,000 pesos mo ng pandemic, magyaw-yaw ka pa dyan. Nahimik ka. Yeah? Dito tayo, kay Pulong Duterte. Mga kababayan, ay nagpasa. Ito, si Pulong Duterte, mga kababayan. Hanapin natin si Pulong Duterte. Si Pulong Duterte, mga kababayan, ay nagpasa ng travel clearance. Dito kay Pulong Duterte. Kinonfirma ngayon ni House Secretary General Reginald Velasco na nagsumite ng travel clearance si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Naka-address ang liham sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at may petsang March 11. Inaprubahan nito kaninang alauna ng hapon, March 12. Para? Bakit kaya may mga ganyang politician, no? Tinagurian kayong mga congressman, mga vice president, mga mayor, tapos hindi kayo gumagawa sa mga tungkulin ninyo. Ba't hindi pinagtatanggal yung ganyan? Bakit hindi masolusyonan? Sa Singapore, kapag ganyan tamad-tamad ka na politician, automatic, impeach ka. Dito, yung vice president natin, gumawa lang ng libro, vice president na. Yung mayor sa Davao City, laging lasing, late pumasok, nagsisurfing, mayor pa din. Ito, 51 billion flood control. Hanggang ngayon, natapos na 6 years, 11 years na, mag 11 years na, walang flood control. Congressman pa rin.